may kakayahang dumurog ng bertod? Wika niya sa kanyang sarili. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pag-iisip, bumalik na siya sa kinaroroonan ni Manong Duming na sakto namang kausap nito si Umar. Paglapit niya doon, kaagad namang nagwika sa kanya si Umar ng, "O buddy, mamayang gabi may pa-disco dito sa baryo. Sakto, may ipakilala akong dilag sa'yo." Wika ni Umar sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, patawa-tawa naman siyang sumasagot dito ng, "Ha? Ikaw talaga? Dilag baka mo? Baka bulag." Sagot naman niya ditong may halong pagbibiro. "Basta mamaya, may ipakilala ako sa'yo doon sa diskuhan." Sabi pa sa kanya ni Umar habang naglalakad papasok sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya lang, nakarinig na nga sila ng tugtog na nanggaling sa nasabing diskuhan malapit sa bahay nila Umar. Hanggang sumapit na nga ang 8:00 ng gabi para tutungo sila ni Umar sa nasabing diskuhan. Pagkarating nila doon, wala naman silang ibang ginawa kundi mag-inuman at magkwentuhan. Habang sila Manong Duming at Manong Mondo, abala din yung nagiinuman, kasama nito ang ilang bantay nila Umar. Nakabukod kasi sila ng misa noon dahil nga may kasamang mga dilag sila Umar at Noli. Subalit dahil mahiyain itong si Noli, tamang kwentuhan lang sila noon sa mga babaeng ipinakilala sa kanya ni Umar. Hanggang sa sumapit na ang 12:00 ng gabi, mas lalong dumami ang mga tao noon na hindi naman nila alam kung saan nanggaling ang mga ito. Hindi naman niya yun pinansin at pinanood na lang niya itong si Umar habang kasayawan nito ang mga babaeng kakilala nito. Habang siya naman patagay-tagay lang ito sa gilid dahil tila ba inayawan siya ng mga babaeng kinasama nila Umar dahil halos hindi niya ito iniimik. Pagtungtong ng 12:00 ng gabi, merong kakaibang nangyari. Dahil bigla siyang nilapitan ng isang napakagandang dilag na hindi naman niya napapansin kung saan yun dumaan. Ayon pa kay Noli, kulay abo ang buhok ng dilag na yun at may balat na animoy kutis porsilana. Napakakinis din ang kutis ng babaeng yun nang siyang labis naman niyang ipinagtaka dahil bigla na lang yung tumabi sa kanya. Nang magsalita ito, doon pa siya mas lalong nagtaka dahil nang magsalita ito ng, "Hoy Noli, ikaw lang ba mag-isa dito?" Wika nito sa kanya sa malumanay na boses. Dahil sa kanyang naririnig, hindi naman siya nakasagot na para bang naging isa siyang bato. Hindi ho. May kasama akong nandun nakikisayaw din." Kilala mo ko, miss?" Wika niya dito habang mahiyahiyang sumasagot. Nang tumitig ito sa kanya, inakala pa niya noon isa yung Amerikanong tubong Ilonggo dahil kulay asul ang mapungay nitong mga mata at kaswal ding magsalita ng wikang Hilonggo. Dahil sa nangyari, tila ba lumayas ang tama ng alak sa kanyang katawan nang kinausap siya ng babaeng yon. Dahil sa kanyang pagtataka, napilitan din siyang pinagtatanong ang dalaga na yon kung taga saan ito at kung ano ang lahi nila. Subalit sinabi nitong isa lang siyang ordinaryong Pilipino na namumuhay ng matagal ng panahon. Nang tanungin niya ito kung saan ito nakatira, nagtaka naman siya nang itinuro nito ang malawak na gubat. Hindi kalayuan yon sa bahay nila Umar. Sabi ng dalaga na yon, sa gitna raw ng makapal na gubat na yon, nandun raw ang kanilang mansyon kung saan nandun ang kanyang pamilya. Habang nag-uusap sila ng dalaga na yon, maya-maya lang, nilapitan silang dalawa nila Umar. Kasama nito ang 4 na kababahian. Pagkakita ni Umar sa kanyang kasamang dilag, nanlaki ang mga mata nito
dahil hindi nito lubusang makakilala itong sinuli ng babaeng ibang lahi. Paglapit nito sa kanya, nagwika naman ito ng, "Uy, buddy, aba, kaya pala ayaw mo sa mga pinikilala ko sa iyo mga babae dahil may katagpo ka palang isang anghel. Buddy, pakilala mo naman ako dyan." Wika ni Umar ng siyang dahilan para batukan siya ng isang babae nilang kasama. Subalit maging sila Umar at ng mga kasama pa niya, nagimbal ng binati sila ng magandang gabi sa babaeng kasama ni Noli na sa wikang Hilonggo. Nagpakilala sa kanila ang babaeng yon sa pangalang Maria. Maya-maya lang, umalis na rin sila Umar kasama nito ang mga dilag para sasayaw na sila sa gitna ng baylihan. Inaya silang dalawa ng mga ito na sumayaw sa gitna, subalit ayaw talaga ni Noli. Kaya ang nangyari, silang dalawa na lang ang natira doon sa misa. Tila ba ang lahat niyang hiya sa katawan, biglang naglaho yon sa hindi mapaliwanag na dahilan. Hanggang maya-maya lang, nagtaka naman siya sa babaeng yon dahil tila ba hindi na ito mapakali sa kanilang pinag-uupuan. Ayon dito, panay ang paglilingon nito sa paligid na parabang may tinitingnang nilalang. Kasabay din ng ikinikilos ng dilag na yon ay ang kasabay ding nakalanghap siya ng isang amoy na parabang nanggaling yon sa bulaklak na sampagita. Hanggang sa may sinabi ang dilag na yon sa kanya, ayon dito sa kanya, na kung pwede ba raw na magpasama ito sa kanilang bahay dahil may kukunin lang daw ito saglit at babalik naman daw sila pagkatapos. Nang sinabi yun ng babaeng yon, tumanggi naman siyang sumama rito dahil hindi naman niya ito kilala. Nang sabihin niya yon, tumitig lang naman ang babaeng yon sa kanya. Nang walang ano-ano, bigla siyang inihipan sa noo ng babaeng yon. Nung maglakad na ito papalabas ng gitnang diskuhan, nagtaka naman siya sa kanyang sarili dahil kusang humakbang ang kanyang mga paa papasunod ng dilag na yon, na parabang ito ang may kontrol sa kanyang katawan. Kaya't ang nangyari tuloy, naglaban ang kanyang katawan at isipan. Dahil sa isip niya, ayaw niyang sumunod rito, subalit ang kanyang mga paa kusang humakbang papalayo, papasunod sa babae. Ang sabi pa ng dilag na yon sa kanya, "Sumunod ka na sa aming lugar, Noli. Masaya sa lugar namin. Walang gulo, di gaya sa mundo nyo." Nang sabihin yun ng nilalang, doon niya napagtanto na isang engkanto ang babaeng yon, kundi kaya isang diwata. Walang ano-ano, bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang kwintas na binigay pa ni Manong Duming. At kasabay niyang paghawak doon, ang paglitaw ni Ermitanyong Duming sa likuran ng puno ng duhat. Nang makita ito ng nilalang, bigla itong tumigil sa paglalakad dahil nagwika si Manong Duming ng, "Saan mo naman dalhin niyang kasama ko, diwata? Baka hindi mo na yan ibabalik sa aming mundo. Ngayong nahuli kita, anong idadahilan mo sa akin?" Wika ng ermitanyo sa nilalang. Nang makita silang dalawa ng ermitanyo, tila ba gumaan ang kanyang pakiramdam, na parabang nawala na yung pakiramdam niya kanina, na parang nakagapos sa isang bagay. Walang ano-ano, binato ito ng ermitanyo ng pamakong usal upang igapos ang dilag. Subalit nang laki ang mga mata ng ermitanyo na yon, nang dumaplis lang sa katawan ng babae ang kanyang espiritual na usal at hindi tumatalab. Nang ginawa ito ng ermitanyo, ngumisi lang naman ang dilag na yon at nagsasalita ng, "Hindi ako ang kalaban mo, Manong. Sige, aalis na ako. Paalam, Noli." Wika sa kanila ng dilag na yon. Maya-maya lang, nang makaabot na ito sa masukal na kakahuyan, ay bigla na lang itong naglalaho. Matapos ng pangyayaring yon, inaya ni Manong Duming itong sinuli upang uuwi na sa kanilang lugar. Pagkarating nilang dalawa sa bahay nila Umar,
Nadatnan nila ang mag-ama habang pinag-usapan silang dalawa dahil bigla na lang daw silang nawala doon sa diskuhan. Nang makita silang dalawa ng mga ito, napatawa lang naman yon dahil nagkasunuran lang din pala sila sa pagdating sa bahay na yon. Matapos ng kanilang pag-uusap na yon, nagpaalam na rin silang dalawa kila Umar upang babalik na sa kanilang lugar. Sinabihan sila ng mga ito na ipagbubukas na lang ang kanilang pag-alis, subalit buo na ang desisyon ni Manong Duming. Habang kasalukuyang binagtas ng mga kabayo nilang dala ang daan, hindi namang maiwasang magtanong itong sinuli ng, "Manong, hindi ko alam na diwata pala yung nakita ko kanina dahil kakaiba ang gulo ng itsura ng babaeng yun." Wika niya kay Manong Duming. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, nagwika naman ito ng, Mag-ingat ka sa mga nakakausap mo lalo na sa diskuhan. Tandaan mo, Nuli, hindi sa lahat ng diskuhan ay purong tao ang dadalaw dyan. Mayroon ding mga engkanto at diwata ang sumasali. Mabuti't diwatang puti ang nakakagusto sa'yo. wika sa kanya ni Manong Duming. Dahil sa kanyang narinig sa matanda, napatanong naman siya kay Manong Duming ng, Manong, paano niyo ho nalaman na diwatang puti ang nakakaharap ko?" Nang marinig ito ng ermitanyo, napawika naman ito ng, Kaya lang naman hindi tinatablan ang diwata na yon sa ibinato kong mga usal, sapagkat ang diwatang puti ay purong dibino. Ang aral nitong tinataglay, sa madaling salita, Nuli, napapanig sila sa kanan at kinikilala nila ang ating Panginoong Diyos. Ang mga diwata, sila ang naatasang mangangalaga sa kalikasan upang mapapanatili nito ang balanse. Sila din ang nangangalaga sa iba't uri ng mutya na nakukuha sa kalikasan. wika sa kanya ni Manong Duming. Dahil sa kanyang naririnig, bigla naman niyang naalala nung bigla siyang tawagin ng diwatang yon sa kanyang pangalan. "Ang ibig sabihin mo, Manong, sa kanila din ang galing ang bertod na hawak natin?" Sagot niya kay Manong Duming. Maaring tama ka, Nuli. Maaring noon pa man, kilala ka na ng nilalang na yon. At doon pa siya namangha kay Manong Duming nang sabihin ni Manong Duming ang ugnayan nila sa bantay ng kalikasan. Makalipas pa ang isang oras, hindi nila alam na malapit na pala sila sa bahay nila Nuli at halos mag-3 na yun ng madaling araw. Sa Part 28, mapapakinggan nyo ang labanan ng pangkat nila Nuli sa mga sungaw.